So ito mga kaagri, walang tigil sa activity. So ito yung activity na mga kaagri na napaka-importante sa pag-aalaga ng saging, lalong-lalo na nitong lakatan. So ngayon bababa yung presyo ng lakatan. Iwan ko mga kaagri kung magkano yung presyo ng lakatan sa lugar ninyo. Dito sa amin ay napakababa, pero ganun pa man mga kaagri, hindi tayo sumusoko. Ang kagandahan, mas lalo tayong lumalaban. So ito, pangalawang baklas natin dito sa area na to. Napakaganda po ng resulta. So hindi natin dahin yung presyo kasi ganun naman talaga ang farming mga kaagri. Ay talagang minsan panalo tayo sa presyo. Pero pagka ganito presyo, patuloy tayong lumalaban. So sa ngayon, yung ginagawa natin, yung activity natin ay nag-adjust tayo ng activity. So ganun lang naman. Mahal yung abono, hindi tayo tumitigil sa pag-spray ng foliar. Kasi yung foliar, yun yung ating nagiging consistent yung ating mga tanim dahil dun sa foliar kahit hindi tayo nag-aabono. 2 buwan na tayong hindi nag-abono kasi nga dahil ay iniisip din natin mahal yung abono, mababa yung presyo ng ating saging. So yung activity na pagdidilip, ginawa nating monthly imbis na minsan 10 days, 14 days, depende dun sa sitwasyon. So ganun lang naman i-handle ang presyo. Kalamidad, alam naman natin, din natin aasahan yan. So siyempre, yung importante, dasal na malayo tayo sa mga ganun. Pero ganun pa man, in-encourage ko pa rin yung mga kasama natin mga farming. Gulay man yan, mais man yan, palay man yan, prutas man yan, tuloy. Kasi paikot lang yung buong taon eh. Minsan maganda presyo, minsan mababa. So dapat nagiging consistent tayo kung ano yung mga ginagawa natin para matamaan natin yung magagandang presyo. Pag sumuko tayo sa ganitong sitwasyon, ay mas lalo tayong matatalo mga kaagri. So kaya tayo ngayon nagpatuloy ganito gawain kasi nga hindi tayo sumusuko. Yun lang naman importante. Diba Koy? Yes. Agree ka Koy ha? Agree. So yung iba doon nagsunod na ng spray ng foliar at saka yung hinaluan na natin ng insecticide, fungicide. So siyempre nauna na sila ditong magdilip. So dati monthly akong nagbibigay ng abono. Ngayon 2 buwan tayo hindi nakapagbigay dahil doon sa mataas din yung init. So consistent lang natin pag-spray ng foliar. Every 14 days talaga po yan mga kaagri. Pagtiyagaan po talaga natin. Para nasa ganun yung dahon natin mapanatili natin ganyan. Oh. Yung subwal, siyempre, paggagaya nito, kinokontrol din natin. Yan, isa kapasunod. Yang mga yan, pwede na natin yung kunin na itatanim. So, makapagparami tayo ng tanim. So, ito tayo, schedule bukas. Ito, schedule na to bukas. Oh. Ay, magaganda. Kapit natin. Yan. Pasok sa quality yung ating saging. Ang baba na saging natin dito, no? Silipin natin doon, mga kaagri. Silipin natin dito sa medyo taas. So, ayan. Okay, pwede na tayo manguha ng pangsimilya. So, dahan-dahanan lang natin kung paano. Ayan, daming similya, oh. Ayan. Silip tayo doon sa baba. Seven months to mga kaagri, nag-umpisa na itong nagbunga itong area natin. Dati kadalasan ng mga tinatanim natin, umaabot talaga ng 9 months. Pero nagawa natin ng paraan, yung pagbigay ng consistent na abono, na hindi naman ganun kadami, pero yung foliar, hindi winawala natin yun. Kasi doon nakita natin ang foliar talagang ang laking tulong sa mga ganitong tanim. Magulay man yan, palay man yan. Hindi lang doon sa bunga, galing sa binhi. At pag-develop ng kanyang katawan at dahon, foliar po, napakalaking tulong. Kaya yung fast grow, yun talaga. Ilang taon na natin ginagamit yun. Iwas talaga tayo sa gastos. So, balik tayo doon, kabila. Para maikot ko kayo mga kaagri, kung ano yung ginagawa natin, lalong-lalo na ngayon, mababa yung presyo monthly, pinupuntahan natin.
Importante, bisitahin mo lang. Bisitahin mo lang para kung ano yung makita mo, matreat mo kaagad kung ano yung pwede mong gawin. Yung bilis nilang magdilip. Layo na kaagad. Ganyan siguro yan mga kagre pagka may video. Pagka may video. Hindi, maganda pa kasi yung ano ngayon. Maganda pa yung panahon, malamig pa. Hindi pa ganun ka init. Kaya ginaganahan pa yan. Doon sa dulo may nakita akong medyo hindi kaaya-ayang sitwasyon ng puno. So hindi natin ipapagalaw yan. Nag-disinfect mo? Importante disinfect kay pasing malingaw na mo kuan ba, di na mo mag-disinfect. Malingaw na gani mo kuan. Disinfect me. Disinfect. Murag nalingaw na mo kuan ba? Nalingaw na ana ba na. Murag nalingaw na mo. Si Marcos wala disinfect. Asa mo mo disinfect? Asa? Importante talaga mga kagre disinfect pag ganito activity. So napaka hassle kasi mag ano ka ba pero napakalaking bagay po para sa atin. Kasi alam naman natin mga kagre pagka saging, pagka natamaan na ng sakit, wala nang gamot yan. So experience ko yan. So mainam diyan palagi, prevention. Naka-prevent ka palagi. Diba kay? Oo. Prevent ka. Maganda followers nito kayo. Magandang kasunod. Yan o, malalaki. Batuhon na rin eh. Oh, mabato dito na area na. Saha talaga nito. Yung sakir niya mga kagre, subwal, yun yung maganda. Kasi pwede nating ilipat sa ibang area. Maganda na tingnan oh, yung na-delete natin. Oh, ayos na. Pagkatapos may spray ng foliar niyan. Iwanan, lipat sa kabilang area. After 2 weeks, balikan. Oh, pagka foliar ko eh. Oh, sa mahilig ka sa foliar talagang bibigyan ka ng magandang quality na puso o bunga. Kasi doon talaga yan eh. Ang foliar kasi halos andun na yung kailangan ng tanim. So abono, kailangan din natin abono. Hindi natin iwawala yon pero minimize na lang, control na lang. So isa pa yon sa pagbaba ng ating gastos. So sakit naman talaga ng saging ay ma-monitor naman natin. Pagka palagi tayo sa area, nadadaan sa monitoring yan eh. Oo, mabato yan dyan banda hanggang sa taas. For doon sa taas parang may napansin ako doon eh. Kailangan natin i-treat yun para hindi kakalat. O kailangan i-treat yun pagka alis. Bago alis kailangan talaga. Yun yung panghuling activity. Pagka ganon, yung mga may nakikita tayong something, last activity. Pati pagdidilip, ihuli nyo doon. Pagka dating nyo dun sa gitna, malapit na kayo dun sa hinihinala natin na medyo alanganin, balik kayo dun sa baba. Puro last activity yon para ma-disinfect pa yung mga tools natin pag uwi ng bahay. So isa din yung prevention mga kakre pagka ganun. Doon sa baba mga kagre ay nagbabalot. So dito tayo nang may nakapokus pag didilip. Kasi pag may video mga kagre hindi yan sila magpapahinga. Hindi magpapahinga yan. Hanggang matapos ang video na to, mga 1 oras lang namang video na to. Tawag Jilmy. Ito yung buhay namin talaga mga kagre. Buhay
magsasaging or magsasaka or kahit na anong mga pananim. So kung ano yung pwedeng gawin, yun ang ginagawa natin. Sayang. Hinaya ko doon sa page natin mga kakri, doon sa ating FB page, sa more than, malapit na 1 million followers na wala. Wala tayong magagawa. Kailangan lumaban. Nako, uy, may tubig pala. Malakas yung tubig doon. Doon sila kumukuha ng ano? Nagdala mo sa dam. Nagdala mo dam? Malayo kasi kami sa tubig mga kakri. Kaya nagdala kami ng tubig pang spray kasi yung ano talaga, deep well talaga yung pinagkukunan namin pagka dahon na inisprayan. Yun yung ginagamit natin sa foliar at saka yung fungicide, insecticide. Dito, mabato na area na to. Magaganda pa rin yung bunga. Importante lang naman hindi maglag ang tubig o hindi nagpondo. Kasi pag nagpondo yung tubig doon yung daming sakit, sigatoka, lalo na yung sigatoka pagka gano'n, madaling kakalat yun. Stagnant yung tubig. Lilit pa ng puno, no? O ganun talaga pagka magaganda yung dahon, talagang maagang mag-develop yung tanim. Kahit doon sa kabila, nag-umpisa na rin magbunga doon. Huling-huli yun. So, subukan natin puntahan sila doon sa kabila mga kaagre. Doon sa kabila. Puntahan natin. Try natin puntahan doon sa nagbabalot. So, diretso na to. Itong video natin mga kaagre. Diretso na to. So pwede kayong bumisita sa ating FB page, yung ating bagong FB page mga kaagre, Ga-Agri TV. So doon pwede kayong mag-message. Pwede kayong mag-message. So dito tayo dadaan sa baba tayo dadaan, kalsada. Para kita natin sila doon. Yan. Malakas ang ulan kagabi kaya ganito. Maputik yung daan, bundok. Tingnan natin dun sa baba. Kasi dun una sinusundan nila ng pagbabalot at saka pag-i-spray. Nagtataka kayo mga kakri sa mga tanim natin, hindi siya nagiging crowded. Wala siyang masyadong followers kasi yung followers natin talagang kinokontrol natin. Kasi isip ko kasi mga agri, followers kasi, kahit na sobrang dami niyan, pag nagiging habitat na din yan ng mga insekto, so madali yung transmit ng sakit. So ibig sabihin, kahit na umpukan yan dyan na subwal, pag isa dyan nagkasakit, asahan mo na lahat yan. Base sa experience ko, hindi naman tayo eksperto. Kaya kinokontrol natin para ma-minimize natin magiging habitat siya ng mga insekto. So transmitted kasi mga kakri, ibig sabihin mahawa o galing doon sa mga insekto, galing doon sa mga sakit, pupunta doon sa mga walang sakit, so mahahawa. So ito, laganap na yung sigatoka dito mga kakri, pero hindi na natin pinadilipan kasi pa-harvest na yung mga yan mga kakri. Pa-harvest na yan, so sinisiguro natin yung malayo pa sa harvest. Yan. Dito banda, ito kasi nauna. Oo, pa-harvest na yung mga yan. Hindi na ako nagdidilip sa mga ganyan. Kasi halos dyan, babaklasan na yan. Hindi mga ilang linggo na lang. Pinakamataas dyan, 20 days. Harvest na yan. Adyo dyan ay. Na-spray ka? Ayan, na-spray si mga kakri. Bunga, sprayan mo na o tanan na, kompleto na. So nag-spray si mga kakri ng foliar. So dito banda, ito yung pinakauna. So ano kasi ito, nakacycle kasi itong area na to. Kung mapapansin mo, ayun may mga binaklasan na mga bunga. So hindi na natin masyado ginagalaw yung dahon dito kasi pa-harvest na siya. Ayan kita mo yun. Yung mga binabaklasan.
Hindi tayo lalapit yan kasi medyo ano yung yan, puro na yun may baklas, puro na harvestin. So doon yung area, medyo huli doon. Kasi nga nakacycle tayo. So, hanggang doon. Doon sa kabila, ganun din. Ganun din. Ito ay survive na to eh. So, pulyar yung fast grow, yung palaging binabanat natin. So, yung taas ng ano namin yun. Ang taas ng nosol kasi nga matataas na yung dahon. Siyempre matataas na yung puno. Dito alalay na lang ng spray yan. Alalay na lang ng spray. Pwede naman dilipan pero yun nga nag-adjust tayo ng activity. Tingnan nakita natin na pwede nang i-survive niya yung bunga. Spray. May nakitaas kayo mong kuanay? Ka nakakuha na? May na permanente di mawala na. Mas dali ang spray ba kung anak kataas. Mas dali ra sprayhan kung anak kataas. Ay baklay lang ni mo na. Kaya na siya. Oh, ulan-ulan lang. Oh, importante lang naman yan, oh. Maglakad ka lang yan, pwede rin eh. Kasi pupunta talaga yan dun sa dahon. Kasi mataas yung ano mo eh. Saka yung pagitan natin maganda rin. Makalusot yung ano. Makalusot yung ating parang palungkit na sprayer. Yan ang magandang tulong mga kagre sa pulyar, yung paglusog ng kanyang bunga. Tsagaan lang talaga mag-spray. Kasi sa farming bawal ang tamad eh. Kung mag-farm ka na tamad ka nako. Walang mangyayari mga kagre talaga, totoo yan. Yung magtanim ka tapos pupuntahan mo lang ng harvest, o ilang bisis mo lang puntahan, nako. Ang daming mangyayari, malingat ka lang isang linggo. Yan o, may sakit yan o. Yan, bansitap. Kunin natin yan. Dito sa kabila, yan o, may ano na o, may nahubaran na. Yan o, may nahubaran na isa. So, antayin na lang natin yung development yan. Harvest na yan. So yan mga kagre at maraming salamat sa pagsubaybay.